Sa game na to, pag-uusapan natin kung paano kami nanalo dahil sa buy and sell ko. At hindi namin inasahan guys na malakas din yung kalaban namin sa Grand Finals. Kasi sa semis, simula pa lang ng tourna, alam na namin na sila talaga yung harang para mag-champion kami. At ang ganda nga ng naging laban ng semis kasi nag-game 3 yun. Nung first game kami nanalo, tapos nung second game, hindi nila kami pinakil. Kaya sobrang gandang laban ng semis at kampante na kami dito na kami na yung champion. Kasi sabi ba naman nung kasama namin, tiga kanila lang daw yung kalaban. Tapos nung nag-fist bump na kami sa gitna, hindi daw pala yun. Teka, baka kilala mo lang ako at lagi kang nanonood pero hindi ka pala nakafollow sa page. I-follow mo na yan. Isa lang eh. Kung gusto mo namang magpapilot ng ML account, mag-PM ka lang, nagre-reply ako. At syempre, may bayad yon. Kahit hanggang anong rank, pwede mong ipapilot. Bago magsimula tong game guys, gusto ko lang din magpasalamat sa mga kampi ko na to. Dahil hindi biro yung ginawa namin guys ha. Isang araw lang yung practice namin, isang gabi lang. Noon ko lang din sila nakalaro guys. Hindi ko to ka-grind, wala akong ka-grind sa 5 to. At ayun, buti, nag-champion kami. So ayun, nandito na naman tayo sa bakbakan ng limahan. Digmaan na! Ito yung game 1 sa finals guys. Kung mapapansin nyo, ini-record ko lang kung kailan patapos na. Kasi guys, nakapokus talaga ako sa game. Gusto kong manalo. At nung naramdaman ko na kaya na naming manalo, ini-screen record ko na pre. Kaya sa buong tournament, eto lang, or dito lang ako nagsimulang mag-screen record. At ayan, kung mapapansin nyo, ilang beses namin ni-reset yung Lord. Kasi ang call ko dito, wag tayong gumawa ng clash. Bayaan natin na sila yung mauna. At eto na nga, napadash in ako at hindi niya inaasahan na cooldown agad yung first kill ko doon. Kaya nag-flicker silang dalawa. At yan na, ang go signal para kami ay makipagbakbakan. Bagsak na yung dalawa sa kanila. At yung alpha low HP na buy and sell pa si tropa. Patay yung tatlo. Umapat pa nga. At Lilia na lang ang natira. Hinabol pa ng Roger at pinanggigilan. Wiped out ang kalaban. Kaya naman kami ang nanalo sa first game. Kaya ako nag-YSS dito guys kasi sa semis nanalo din yung Yi San-shin ko. Tinatanggal kasi nila yung Harley at saka yung Sun. Kaya napipilitan tayong mag-Yi San-shin. Na bumagay naman dahil yung mga kalaban puro setter. At dumako na tayo dito sa game 2. Binan nila yung Sun pati yung Yi San-shin. At hindi ako pwedeng mag-Harley dito guys. Kung mapapansin nyo, yung gold lane kasi namin Ruby. At yung scaling namin mage na, which is yung Savior. At sa late G din guys, hindi talaga effective yung Harley. Lalo na pag nag-Athena at Radiant Armor na yung kalaban. Kaya Bruno ang napili ko dito. Alam nyo naman din na comfort pick ko to. Pero hindi magiging madali yung laban na to para sa amin. So ayun, nandito na tayo sa game 2 ng regional qualifiers sa Bulacan. Digmaan na! First turtle dito up na at sinisimulan ko pero pupwesto yung mga kalaban. Hindi 4 yung Mino dito at level 4 yung Lolita namin. Ang problema na go tayo ng Hylos at Roger nila. Kaya ako'y low HP na pero may counter go na gagawin na pulahan din ang mga kalaban. Pero sila ay 5 na dyan. Kaya kalma na lang at ang call ko ibigay na yung turtle na yan. Ang ganda ng ginagawa ng kalaban dito guys. Kinang nila yung Ruby. Apat sila sa baba at wala na kaming nagawa. Ang magagawa ko na lang dito, Tomb Raid sana at Hylos ang dedepensa. Kaya pumlating na lang ako ng konti kasi hindi naman namin kayang patayin to. At nung paangat na yung kalaban, nag-out na din kami. Second turtle up na at hindi pa rin kami makakontest dito guys. Kasi Savior yung mid namin at sobrang brusko ng lineup nila. Meron silang Hylos at Minotaur. Tinry pang agawin ng Lolita at bumalag pa sila. Dapat dyan guys out na Scaling naman yung mga hero namin at dapat yung nasa harapan lang yung binibigyan. Pinoprotect lang nila ako. Kaya naubos sila doon. Ako lang yung natira at dyan nakuha ng kalaban yung lamang na napakahirap ng bawiin. At medyo nagalit ako sa kampi ko dito kasi sabi ko guys talaga out na yun At pinagsabihan ko sila na makinig na lang sa call ko.
At ayun, kapag ganyang nalamangan kami ng sobra, hindi agad ako sumusuko dyan guys. Nag-iisip ako ng paraan kung paano pa kami mananalo. At yung naisip ko, samahan na lang nila ako, tulungan nila mag-farm, bisyunan nila ako. At binigay namin yung turtle na palalim yung Moskov, kaya siya ay mamamatay doon. Tapos sabi ko sa kampe, back na yan, okay na, nakakuha tayo ng isa. Kalma na muna at bumalik tayo sa pagpa-farm. Dito up na yung first lord at hindi pa rin namin kayang i-contest yan. Kaya nag-farm na lang ako dito sa top kasi matik 5 yan sa baba. At kayang-kaya din naman namin depensahan yung lord na yan kung sakali kasi meron kaming savior na napakalakas mag-clear. Sa gantong sitwasyon, ang kailangan nyo lang guys, hintayin nyo na magkamali yung kalaban. Kahit pinipresent kayo, huwag kayong lumabas. Hintayin nyo lang na pumunta sa base nyo yung mga minions. Tapos yung lord ay nagmamarka na sa baba pero hiwa-hiwalay sila. Sa top nang galing yung iba. Pinigay na nga nila at hindi na nag-push pa sa baba, doon na lang daw sila sa gitna. Ubus na yung second tower namin dito pero kompleto pa yung inhibitor. Dito iisa kami ng decision guys na wag nang kumontes sa Lord kasi meron naman nga kaming savior. At ayun nga, sa gitna pa yung Lord nila, na-control pa yung minions at ang sabi ko sa kampi ko dito, papaluin nyo na yung Lord sa mid. Bayaan na nating mabutas yan, ang kailangan nating i-clear yung sides. Para kahit papaano merong matira tayong inhibitor turret at inaabangan ko na mag-flicker dito yung Minotaur. Tamang poke lang sa Hylos at nag-SS na nga yung Mino nila. May kasama pang flicker pero hindi ako yung tinarget niya at error yan para sa kalaban. Yan na ang go signal para humabol kami. Luging-lugi, biglang nakabawi. Bagsak yung tatlo nila at buhay pa yung dalawang inhibitor namin sa taas at sa baba. Ang call ko dito pagka-clear ng sides, dumiretso na kaming lahat dito sa gitna para bumasag kahit dalawang torre. Kasi dalawa lang yung magde-def dito. At sabi nung edit guys, may flicker siya. Sabi ko naman, sige flickeran mo, basta sure na mahuhuli. At yun nga, nahuli yung Vexana. Sobrang ganda. At yung Roger dito ay naka-out pa. Pero mababasag namin yung dalawang torre sa gitna. Problema na palalim ako. Ang aga ng pindot ko ng Wind of Nature. Kaya pinasok ako ng Moskov. At namatay ako doon. At inamin ko sa kampe na error ko yun. Nag-sorry ako sa kanila. At sabi nila, okay lang yan, bawi tayo. Pero ang ganda pa rin ng ginawa ng tatlo. Sabi ko, go nyo. Kasi ang galing pumuesto ng savior namin guys. Tingnan nyo dito, trap na siya. Hinahabol siya ng Mino. At etong Roger, sabi ko sa kanila, iikutan yan yung savior. At sabi ko, i-protect nyo na lang. Pero nung lumayo na yung Roger, sabi ko, i-out nyo na yan. Kasi pag hinabol pa nila yun guys, overstay na yon at baka sila pa yung mamatay doon. Loob ulit ka ako tayo, intayin natin na magkaroon ng Lord. Up na yung Lord dito at contest na ang call namin pare-pareho. Pero yan ang hirap kapag may Moskov sa kalaban. Tingnan nyo yung baba namin. Sabi ko sa Ruby, pumunta ka na dito pre at hayaan mo na sa savior yan. Nape-pressure kami sa baba dahil sa Moskov nila at nag-overstay sa gitna yung mga kampi ko pero naka-ulti yung edit dito at babagsak pa rin siya. Sayang yun guys, monti ko nang napatay yung Roger doon. Nakaligtas pa nga. At buti rin, nabuhay ako dito kasi muntik na kaming natapos ng Moskov. Sobrang laking pressure ng ginawa sa amin ng Moskov na to guys. At ayun, depensa ulit. Wala na kasi kami magagawa. Bawas kami ng dalawa. Kaya naman yung Lord ay sa kalaban mapupunta. Wala kaming nakuha kahit isang turtle or Lord dito. Pero mas maganda yung flow ng minions namin ngayong second Lord. Kasi nung first Lord, 'di ba, na-control nila yung minions. At ngayon, gitna lang at mahihirapan silang tapusin to. Nakadagdag pa na meron kaming dalawang inhibitor sa sides. At Death Lord lang ang call ko dito. I-burst nyo. Pero yung Minotaur nag-aabang ng tempo. Hylos umaharap na. Pero wala silang nagawa. Kasi nga wala na yung Lord nila. At ayun nga, pumalma lang kami, nasa loob lang kami ng base hanggang sa lumabas yung Lord na to. At pwestuhan na naman bro. Roger ang nagsisimula ng Lord pero napakalaking pressure nung ubos yung inhibitor nyo. At sa amin ay hindi pa mega creeps. Wala pa kasi kaming nabubutas na inhibitor sa kanila. At sa amin, 3 na yung basag. Kaya yung minions nila ay sobrang lalaki. Tapos sa amin, ang liliit. Nakadagdag pa yung Moskov nila na puro segue ang ginagawa. Na tama namang gawin niya kasi kayang-kaya niya guys.
Rumespo ng madalian. Tapos sabi ko sa kampe, bisunan nyo yung Lord, baka i-burst yan. Nakakadagdag kasi sa kanila yung pressure dun sa baba guys. Tingnan nyo kasi top mid bot, merong minions. Kaya Xavier ay hirap na hirap. Tinulungan ko na, papalag sila dito. Edit, masyadong malalim. Yung mga kalaban na habol ba? Hindi pa rin. Lord Dance malala at ni-reset nila. Tinutulungan ko ng mag-def yung Xavier dito. Kasi makunat naman na yung Lord na yan guys. Hindi yan basta-basta malo Lord, and nandun yung mga kampi ko para tingnan kung yung Lord sinisimulan. At dito napilitan ako na i-call na Ruby na lang yung mag-flow sa baba kasi nakita nyo naman guys yung pressure na ginagawa sa Xavier namin at nahihirapan talaga pag pinilit yun ng Moskov baka matapos pa niya. Ang problema, hindi pala kaya ng Ruby makipag 1v1 sa Moskov. Na-outplay siya ng Moskov doon at yan yung go signal para sa mga kalaban. Hindi sumama yung Roger dito na pagkakamali rin niya at na-winteran ko yung mga flicker nila sabay bili ng immortality. Hahabol sila dito. Hindi ko inasahan na makakapasok sa likod yung Moskov pero may buy and sell pa rin tayo kasi yung imo pinalitan ko ng rose gold, dumagdag yung armor ng Lolita at may plus pa yatang kasama kaya napuno yung one hit kong buhay doon at bagsak na yung dalawa sa kanila. Kumabay and sell pa si tropa, tumatlo, umapat at yung Moskov patay na rin. Na wipe out namin yung kalaban. At pagmasdan nyo yung isang minion na yan, ang call ko dito, i-clear ko muna yung next wave sa sides para yung minions namin sa gitna hindi ma-freeze. Pero sabi nung Xavier, siya na daw bahala sa base. Kayang tapusin yan sa isang minion na yan dahil buhay pa yung dalawa naming sustain. Nagbenta na ako dito ng boots. Pinalitan ko na ng Windtalker at montik pa kang maklear yung minion doon. Buti na black ng Lolita at tinangkin na nila. Dire-diretso na. Pinakamatagal na 7 segundo ng buhay ng Vexana at natapos namin ang laban. Kaya panalo tayo sa game 2 at yun ang nagpa-champion sa amin. Dito ipapakita ko sa inyo yung point of view ng mga nanonood. Talagang nakakabaliw guys yung pag-champion namin na yun. Sobrang ganda. Nakadagdag pa na hindi namin expected na malakas talaga yung aming kalaban. So ayun, nice game sa mga nakalaban namin. Sobrang solid nung tournament na yun. At thank you sa MDL Philippines. Kakayanin mo tapusin si Chris dito.